magandang Sabado sa lahat ng ating pong listeners, most especially sa ating pong mga kaguruan na mula sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Magandang Sabado muli sa inyong lahat. Ito po si Dr. Maria Fema S. Aquino at welcome po sa ating second part ng ating pong webinar series ng World Home Economics Day. So magtataka po kayo na March 21 yung Home Economics Day at ngayong Abril ay meron pa rin. Aba kasi sa amin po, sa Patesco, every day is Home Economics Day. At ito pong World Home Economics Day webinar series ay hatid po sa inyo ng Philippine Association for Technology in Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated, of course, in partnership with Usapang Pantahanan YouTube channel. At kasama ko pa rin po sa ngayon ay walang iba, ang walang kakupas-kupas na si Dr. Maria Narlene S. N. Yusores. Hello, Dr. Yusores, kamusta ka na? Hello, Dr. Fem. Ito na naman tayo sa isa na namang episode. At syempre, lagi nating we always look forward to Saturdays kasi ito yung panahon na nakakasama natin ating mga kausapan. At of course, itong aming episode ay sa tulong din ng Patesco or Philippine Association for Technology in Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated. Talaga pong gumagawa kami ni Dr. Fem ng mga paraan para maka-reach out, lalong-lalo na sa ating mga guro na ang hinahawakan ay home economics. And of course, sa mga nanay na mga home economists din. At syempre, ngayong Sabado, napakasarap na ating usapan kasi magpapakita si Dr. Fem ng kanyang presentation about bento boxes. And of course, si Dr. Zhao about how to make naman special pork sim na pwede din nating gawing pangkambuhayan. So, let's go, Dr. Fem, and start the ball rolling. Yes. And last week, Dr. Yusores, ay pinag-usapan natin ang kaugnayan ng ating Home Economics 3.0 sa sustainability practices and technology. Kasi nga naman, kailangan nating maging aware tayo. Ano ba nangyayari ngayon sa home economics? Sapagkat alam naman natin, we have a traditional field in home economics like cooking, sewing, and many more. Yeah. But then maraming modern principles pagdating po sa teknolohiya at sustainability practices na atin pong pinag-usapan last week. Ngayon naman ay itutuloy natin muna ang pag-uusap tungkol dyan kasi meron pa tayong isa pang topic na kailangang pagtuunan ng pansin, which is all about our health. No? Holistic well-being. Aba, pag sinabi mong holistic well-being, andyan na yung mental health, no? Yeah, physical health, our social health, our emotional health. Kaya naman ay sisimulan na natin na bigyang pansin. Ano ba itong mga holistic well-being practices na ginagawa natin sa home economics? Lalo na pag sinabi mo home economics 3.0, parang nag-level up, no? Ang ating pong mga kabuhayan ngayon. Ayan, so unahan ko na po. Una, we have our holistic well-being in home economics 3.0. Pag sinabi niyo pong holistic well-being in home economics 3.0, ang ibig lang sabihin niyan, it's an integrated approach to household management that emphasizes the overall health and wellness of individual families and communities. Yung sinasabi ko kanina, Dr. Yusores, overall health, hindi lang physical, no? We have our mental, emotional, social, and many more aspects of the life of an individual, families, and communities. It extends beyond the traditional concepts of home economics, which primarily focus on practical skills related to cooking, cleaning, and budgeting. So, in home economics 3.0, we have the holistic well-being encompasses various dimensions, no, including physical, mental, emotional, social, and environmental aspects. Kasi noong mga unang panahon, Dr. Yusores, masyado tayong conservative, no? Hindi natin masyado na pag-uusapan ang mental health.
Emotional Correct. health, di ba? Yung ating mga iniiwasan. turo ng ating mga magulang, magpakatatag ka, kaya mo yan. Hindi katulad ngayon na ibang-iba na ang panahon, Dr. Yusores. Marami na pong nagsasuffer ng mental, emotional, and social sufferings, no? Na nakaka-apekto din, of course, sinasabi dito, yung pati environment, no? Pinag-uusapan sa holistic well-being. Ngayon, nais kong paliwanag muna ang role ng nutrition and healthy eating. Nako, isa ito sa pinakamagandang topic. And ang dami na nating topic nito, Dr. Yusores, sa mga past episodes nating Usapang Pantahanan, no? Because we're talking about nutritious and balanced diets that support physical health and well-being. So mamaya po sa aking webinar ay pag-uusapan natin na paano bang balanced diet when you are making a bento box, no? Yung mga lunch box, baon ng mga bata, baon natin. So dito po sa Home Economics 3.0, pinopromote po ang importance of understanding food choices, no? Meal planning, portion control, and cooking methods to ensure optimal nutrition for individuals and families. So, noon kasi parang hindi tayo masyadong conscious when it comes to portion control, no? Kaya ngayon, kung matatandaan mo, Dr. Yusores, in 2016, ang DOST FNR ay naglabas sila ng tungkol sa pinggang Pinoy. No? It's because a lot of our kababayans now, hindi na nasa normal weight. Diba? Yeah. May nagsasuffer ng mga non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and so on. And if you remember, we have so many episodes about that on how we advocate the pinggang Pinoy as part of our daily meal planning. Yes. Yan. And of course, part of our Home Economics 3.0 when it comes to nutrition and healthy eating, ito pong mga types of cooking. Ngayon po ay talagang binibigyang linaw na ngayon ng ating mga nutritionists, ng ating mga health allied professionals, kung paano nakakaapekto ang iba't ibang klase ng type of cooking methods sa health ng isang tao. And of course, deep fat frying, which is, known na yan ngayon. Noon pa yan, pero ngayon mas na-emphasize na siya. Kaya ang daming meal planning apps at saka ang dami-daming klase ng different kinds of diet, no, na tumuusbong na lang because correct. Pero syempre as home economists, we need to emphasize kung saan kukuha ng right source when it comes to maraming mga usapin tungkol dito na minsan naliligaw ang mga tao. So you need to consult a health professional para hindi tayo magkaroon ng problema pagdating sa health kasi may iba't ibang klase ng diet. At yan po ay ginagawa ng isang licensed nutritionist dietitian. Yan. Sige, Dr. Yusores, ano naman po ang ilan sa mga holistic well-being in Home Economics 3.0? Okay. So, kasama dito ang physical fitness and activity, no? Holistic well-being includes promoting physical fitness and regular exercise as essential components of a healthy lifestyle. Home Economics 3.0 may incorporate elements of physical education, fitness training, and other activities to encourage active living and prevent sedentary behavior. Ako, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mas marami nang nakaupo o couch potato dahil sa napakadali ng manood ng pelikula. Netflix na lang araw-araw ay tapos na ang araw mo. No? So, kailangan natin i-include ito kasi mahirap ang taong hindi kumikilos. No? So, hindi lang yung klase ng kakainin niya, kundi syempre, paano siya kikilos? Anong dapat na mga workout na ibibigay sa mga age levels, no? Paano rin ang bibigay ng workout sa mga tulad natin na nagiging thunders, no? So, kailangan isama yan, no? Sa mga guro na nagtuturo ng home economics, isinasama po ninyo dyan ang
ano ang mga exercises na pwedeng inyong ibigay sa members of the family. And even as teachers, na marami rin tayong ginagawa, ano ang mga exercises na pwede natin i-incorporate na while doing our activity as teachers, meron din tayong time for ourselves. Kasi iba rin naman yung kailangan, we always walk the talk. No? Tinuturo natin, pero hindi naman natin ginagawa. So, kailangan itong ituro kung ano ang mga dapat na activities na pwede. Lalong-lalo na ngayon na marami na talagang nakaka-distract sa ating mga attention in terms of our health. No? So, kailangan bigyan ninyo ng idea ang mga estudyante ninyo so that when they go home, alam din nila kung ano sasabihin sa mga magulang. Lalong-lalo pagdating nakikita ng mga magulang, walang ginawa kundi kumain ng chichirya at manood ng TV. So, we have to include this in our lectures sa ating mga estudyante. Yes, so marami na ngayong mga breakthrough, no, when it comes to physical exercise. Katulad nung nandito, mention ko lang ng pahapyaw, yung mga short incidental physical activity na para naman, kumbaga, yung lalo na sa mga office workers, ito ang isang mabisang paraan para makapag-exercise yung ating mga workers, no, laging nakaupo. Ayan, yung tinatawag na short incidental physical activity. And ito nga po ay mga simple exercises lang naman ito. No, it will take you around 2 to 3 minutes. No, hindi yan yung parang 30 minutes at saka less impact, low impact exercise. Actually, walking lang naman, ma'am. Yes. Sa neighborhood, it's a form of exercise. No? Kaya mamaya after panaog. After panaog sa stairs, gano'n, no? Yan. And ito is very controversial din na issue about holistic well-being in home economics 3.0. Itong mental and emotional health na kung saan it recognizes the significance of mental and emotional well-being overall health. No, it may offer strategies for stress management, mindfulness, relaxation techniques, and fostering positive relationship within the household to support mental and emotional resilience. Marami kasing pinagdadaanan ngayon ng tao. Hindi lang pinansyal lang pinagdadaanan. Of course, yung mga psychological things, no, yung nakaka-apekto sa isang tao, emotional, spiritual, personal, professional, no? Maraming nangyayari na ngayon kung saan ang mga tao ay madaling bumigay, no? Marami na mga incidents of suicidal thoughts, ganyan, and anxiety, no? Lahat naman ng tao ay nakaka-relate. Anxiety, depression, in different forms, in different sizes pa nga, no? In different forms, and kung gaano siya kagrabe. And natutuwa ako, Dr. Yusores, na marami pong mga emerging strategies ang ino-offer ng government and of course in different institutions on how to help families cope with stress, with different problems, no? May makausap lang, bibigyan ng payo. Ibang level kasi ito when it comes to mental and emotional health. Ibang level ito. Pero napansin ko, Dr. Yusores, na talking to a good friend, no, it's one way to heal whatever you are going through in life, no. So importante na before, although syempre nandyan yung ating mga health professionals. So dito sa dun sa ating pong picture dito, there are different ways on how we cope, no, our stresses or our issues in life, no. Bigyan ko lang po ng example, Dr. Yusores, sila on psychological needs, no. Sabi dito, take time for self-reflection through prayers, ganyan, therapy or counseling,
meditation, keeping a journal, be creative, join a support group. During the lowest moment of my life, Dr. Yusores, kaya po nagkaroon ng usapang pantahanan because during that time, I experienced stress and anxiety. Kaya tingnan mo, bringing out the best in you sa mga pag may mga tayo, pinagdadaanan sa buhay. Oo, totoo yan. Oo. Thank you. And ito, Dr. Yusores, ano naman? Ito, magandang talaga to. Financial literacy. Dito tayo minsan nagkakaroon ng mga problema, lalo tayong mga guro at mga nanay, no? So, kasamang financial literacy and management, holistic well-being involves understanding financial concepts and practicing responsible money management. Home Economics 3.0 may provide education on budgeting, saving, investing, and debt management to empower individuals and families to achieve financial stability and security. So tayong mga teachers ay number 1 dapat na mayroong financial literacy. No? Lalong-lalo na how do we manage our families at kung maraming tayong anak, diba? At saka yung taas ng bilihin ngayon, dapat matuto tayong mag-budget, matuto tayong live within our means. Yun ang importante doon, living within our means. So, we have to also inform our students of how to live within their means and how to differentiate the needs and wants. Kasi dito lang makakatulong din sa isang buong pamilya paano papalawigin ang perang dumarating sa family. So this is very important, no? Budgeting and expenses management. Dito ituro natin ano lang ba talaga ang priorities. Then how do we save and how do we invest? Then of course, ang debt management. Hindi maiwasan sa pamilya ang merong utang. Kahit sino may utang. Hindi masama ang mangutang. Ang mahalaga, matutong magbayad sa utang. And then of course, as teachers, we have also to prepare for our retirement. Dahil alalahanin natin, hindi tayo laging malusog. So, sinasama yan sa Home Economics 3.0 kasi dati hindi natin iniintindihan. We keep on teaching, we enjoy teaching, and then later, magigising tayo, near retirement na pala tayo, no? And of course, how do we get insurances? And of course, what are these risks? So, hindi naman lahat ay smooth sailing. So, kailangan pinag-aaralan natin ang mga risk management. And then, of course, understanding financial products, no? So, importante yan kasi itong Dr. Fem, ang hindi masyadong na-emphasize nung panahon nung una-unang nag-aaral tayo sa Economics, di ba? Pero ngayon, dahil importante na rin yung ma-mention ko lang, no? Yung pag-prepare natin, we get St. Peter, nasasabihin, bakit kukuha ka na agad dyan? Hindi pa naman, no? Pero now we realize that it is important to prepare yourself so that later on, hindi ka na mamumblema. So, kailangan ituro ang paano pag-budget ng pera, how to use our money wisely. So, ngayon, binibigyan na ito ng emphasis. Dati, parang hindi masyado simple at basic expenditures lang. Pero ngayon, pati yung pagkuha ng pang-retirement mo, pagkuha ng paano pag dumating ang death, di ba? So, this is very important now. Kaya, hindi na lang yung pagkain, pananamit, at bahay na matutulugan ang pinag-uusapan sa Economics, kundi pati na rin yung mga financial capabilities later. So, this is very important. Yes, oo. Thank you for that explanation, Dr. Yusores. Ayan. At syempre, huwag nating kalilimutan, no? Part of our holistic well-being is our environment, sustainability. So last week, we talked about on how we can sustain our environment by the 3 R's: reuse, reduce, recycle. At syempre, sa Home Economics 3.0, it integrates principles of environmental sustainability into household practices. To promote the well-being of both individuals and the planet, it emphasizes reducing waste, conserving resources, using eco-friendly products, and adopting sustainable lifestyle habits to minimize environmental impact and preserve natural ecosystems.
So last week we talked about the 3 R's, yung energy efficient appliances, kung paano and of course yung eating plant-based diets. That's part of our Home Economics 3.0 strategy to help the environment na hindi na pa siya na masaktan, no? Kasi sabi nga the more that we hindi natin ginagawa mga bagay na to, the more na sinasaktan natin yung nag-aalaga sa atin, yung ating planet. Kaya naman, part of our advocacy nga, itong mga examples of environmental sustainability, yung conserving water. Nako, ngayong summer, tayo, no? Sige. Pero of course, sabi nga, kung ano lang yung kailangang i-konsumo, lalo na, di ba, ito simpleng example lang, toothbrush ka. Minsan, kung ano natin, practice natin, we let the water flow sa faucet because there's a feeling na gusto mo lang siya, no? Ganun kasi ako Ngayon, napansin ko na the more water na, ikaw pa nga nagmumumog. Naku, ang dami nang natapon na water, no? And of course, reducing travel and travel emissions. Ano kaya ang nito? No? Parang siguro ang sinasabi dito yung mga carpool. Instead na bili tayo ng bili ng sa bagay, maraming pambili kasi iba nating kababayan, no? Kaya lang maganda, sana yun nga may carpool na lang para konti na lang na lalabas ng mga car na nag-i-emit ng mga kung ano-anong poisonous gases. Ayan. So, gano'n, no? And I would like also to mention yung constructing and maintaining sustainable buildings using mga materyales, no, na hindi nakaka-harm ng ating environment. So, napakalawak po ng sinasakop ng environmental sustainability, and I think it all starts within our own homes. Sa simpleng pagre-recycle, sa simpleng pagko-conserve ng ating resources, paggamit ng mga eco-friendly products na hindi na kailangan pang magtapon ng kung ano-anong mga plastics. Ayan. Pagkain lang ng less meat, no? Yes, in a week, hindi naman everyday may meat, no? Ayan, yan po ang contribution natin sa ating Mother Earth. And, of course, Doc Marlene? Social connections and community engagement. Holistic well-being encompasses fostering social connections, building supportive relationships, and actively participating in the community. Home Economics 3.0 may promote family bonding activities, volunteerism, and community initiatives to enhance social cohesion and sense of belonging. Diba, meron tayong kasabihan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, kailangan din nating lumabas, mag-volunteer, maging active participant ng ating community. Kasi dito, pag nakaka-join ka ng mga organization, nagkakaroon ka ng panibagong kaalaman, nagkakaroon ka ng mga panibagong kaibigan, at nagkakaroon kayo ng tinatawag na sharing, tulad ng pagluluto. Ano ba yung pagkain na masarap, na simple, na mura? Doon kayo nakakakuha ng mga ideas. So, kailangan din ito dahil nagpapadevelop din ito ng iyong sarili. Nagkakaroon ka ng sinasabing, mayroon pala akong halaga sa mundo. Ba? So, kailangan isinasama ng mga guro ang ganitong mga pagtuturo sa mga bata because this should start from the children. Lalong-lalo na din doon sa mga teenagers na minsan sa panahon ngayon, Dr. Fem, parang yung mga bata ngayon, wala ng social interaction because of these gadgets. So, kailangan talagang maumpisahan yan sa bahay na pag nasa loob ng bahay, kung di rin lalaman kailangan, wala munang cellphone para magkaroon muna ng social interaction because it should always start from the home. Pag hindi magandang relationship dun sa loob ng bahay, paano naman siya magkakaroon ng magandang relationship sa labas ng bahay? So, kailangan talaga yung mayroon tayong tinatawag na social connectedness. Basta always remember, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, ibig sabihin, we live for one another.
No? Yes. We share, we learn from them. Yan. Thank you, Dr. Yusores. Kaya siguro active ako sa usapang pantahanan. Yes. Me too. And pag-volunteer, no, sa Patesco. Yes, oo. Yan. And ito, importante to, no? Alam mo ba na pinahalagahan ng Home Economics 3.0 yes, in terms of holistic well-being ang ating lifelong learning and personality development. Importante po ito para makapagsabayan po tayo sa galaw ng mundo. Dahil habang nabubuhay tayo kahit na anong edad, kailangan ay lagi tayong may inaaral. Sapagkat yung inaaral natin yan po ay opportunity o oportunidad na kung saan tayo magkakaroon ng mga skills na hindi pa natin nakalain na magagawa pala natin para makapagsasabi po tayo sa larangan po ng usapin pagdating sa pagtatrabaho, lalo na po sa ating mga kaguruan. Kaya nga siguro nandito sila sa webinar na ito, hindi naman siguro, I'm sure, because they are listening to us because part of their lifelong learning and personal development ay for skill acquisition, career exploration, creative expression, and self-improvement to support holistic growth and well-being. Importante talaga yan because mas marami kang alam, mas marami kang opportunity to serve. Yes. Kaya kami ni Dr. Yusores, kahit kami po ay nakatapos na ng aming pag-aaral sa pagdodoctorate, marami pa rin po kaming hindi alam eh. Kaya we keep exploring different aspects of home economics para mas maintindihan namin yung profesyon na aming tinahak. Yung mas makapag-serve kami at maintindihan namin so we can share. Kasi ngayon, ang ginagawa namin ngayon, we are sharing what we learn. And we just echoing this so that our teachers can learn from us. Ayan. Yes. And of course, Dr. Sores, ipakilala mo na. Ayan. Sino ba ang mga speakers natin for today? Ang ating speaker for today, isa sa mga favorite ko sa Patesco. At saka natutuwa din ako dahil pinagtugma ang aming landas. Si Dr. Maria Feva S. Aquino is a distinguished scholar and leader in the field of home economics. She holds a PhD in home economics where she graduated as class valedictorian from UP Diliman in July 2021. After completing her Bachelor of Science in Nutrition at UP Los Baños with a specialization in public health nutrition, she brings a wealth of expertise as a registered nutritionist dietitian. Dr. Aquino's commitment to advancing home economics is demonstrated through her role as president of the Philippine Association for Technology in Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated, or the Patesco Inc., where she leads initiatives to integrate technology into household management practices. She is an active member of the Nutritionist Dietitian Association of the Philippines, or NDAP, and the NDAP Public Health Core Group, contributing significantly to the advancement of nutrition and public health initiatives. Furthermore, Dr. Aquino is a prolific researcher with notable publications such as her groundbreaking study on shelter-based food preparation intervention and the subjective well-being of pediatric cancer patients in Manila, published in the Philippine Journal of Science in 2022. Her prestigious grants such as the Faculty Grant Award and PhD Incentive Grant in 2023, Dr. Aquino's dedication to community empowerment is evident in her work on the Usapang Pantahanan YouTube videos as a learning tool among women survivors of sex trafficking under She Works, Incorporated in Quezon City. She also serves as an editorial board member for Patesco Inc., as Inc. Journal, a peer reviewer for international and local journals, and actively engages with various NGOs, academia, and professional organizations. Dr. Maria Fema S. Aquino
multifaceted contributions and leadership roles underscore her commitment to improve the well-being of individuals, families, and communities through research, education, and advocacy in home economics and public health nutrition. Yan po mga ating mga kausapan and of course teachers, ang ating very active and very friendly president. Okay. Next naman po, si Sir Joa H. Jao is a dedicated licensed professional teacher hailing from Davao del Sur, Philippines, with a major competency in technology and livelihood education or TLE and a subspecialization in home economics. Having earned a bachelor's degree in secondary education majoring in TLE from the University of Southern Philippines or USEP, Joa furthered his academic journey by obtaining a master's degree in education with a focus on TLE from the University of Mindanao, and currently, Joa serves as the program head of the Bachelor of Technical Vocational Teacher Education or BTVTED at the University of Mindanao, Digos College, where he passionately guides aspiring educators in the field of technical vocational education. Concurrently pursuing his doctorate degree, Joa is deeply committed to advancing his knowledge and expertise in education. Moreover, Joa H. Jao actively contributes to various professional organizations, holding the role of business manager in the Philippine Association of Technology and Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated. He also a valued member of the Home Economics and Technology Teachers Organization of the Philippines Incorporated or the HETAP, the Philippine Association of Pre-Service Teachers Incorporated or the PAPSET, and the Philippine Association for Teachers Education, PAFTE Incorporated. Joa's involvement in the organization reflects his dedication to collaboration, professional development, and the continuous improvement of education standards of the Philippines. Let us welcome Professor Joa H. Jao, MAED TLE. Thank you very much, Dr. Narlene, for introducing me and of course Sir Joa Jao. At let's watch the presentations ng ating mga guest speakers and enjoy watching. Happy Home Economics Day last March 21, 2024. And ngayon pong buwan ng Abril ay ating pong ipagpapatuloy ang ating World Home Economics Day. As a home economist, I always believe that every day should be Home Economics Day because we are working with our family members, and of course the things that we do every day relates to home economics. Kaya nga po, bilang isang home economist, I really salute to all our teachers and most especially to our beloved moms at home who are doing all they can do to serve their family, especially yung kanilang mga anak. And of course, sa buong pamilya. And of course, shout out naman din sa ating mga daddies, mga ates, kuyas, aunts, to lolo and lola, and to everyone na talagang celebrating family, the importance of family in our daily life. And today po, I would like to share with you one of my favorite and requested topics ng ating mga home economists like our teachers and fellow moms na nakikinig po ng mga webinars ng PATESCU every World Home Economics Day. And of course, yung ating pong usapang pantahanan na one of our extension projects in PATESCU. And isa po sa mga nire-request ng ating mga teachers and family members
ay ito pong paghahanda ng ating mga kakainin, especially when we are busy. And I thought of this topic, bento boxes for busy people, and meal planning apps dahil ito po ay napapanahon. And of course, when it comes to preparing our baon sa sarili natin at sa mga anak natin and to all our family members, we really need to be creative. And dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating kahit na tayo ay medyo tight ang budget natin, we need to be creative sa food preparation and to plan the food that is really adequate, no? Para ho naman in terms of nutritional value, we get the most out from the food that we need and to satisfy the needs of our body every day. So, let me start now my topic by defining bento. Ang bento po ay, ito po ay hango sa salitang Hapon, no? Na kung saan minsan ay tinatawag nilang obento. At ito po ay, ang ibig sabihin po niyan, it refers to a compact, nutritiously balanced, visually appealing meal served in a box. No? And lunch box ang tawag niyan. Sa madaling salita, it's a lunch box sa Hapon, no? O sa Japanese. And we call the bento container bento bako. Example of a bento box, makikita nyo na it's really visually appealing and balance siya. And mamaya ay maipaliwanag ko bakit siya balance, bakit siya visually appealing. Ang bento boxes po ay popular po yan sa bansang Hapon, and this is a convenient way to enjoy a variety of foods in one meal. And these boxes can contain an assortment of ingredients katulad po ng rice, vegetables, and proteins like fish, meat, and pickled items. And do you know that the art of arranging the food in a bento box is known as kairaben or character bento. So yun pala, no? So may art na component po ang paghahanda ng bento box, where the food is crafted to resemble cute characters, animals, or objects. Pagka medyo advanced ka na sa paggawa niyan, yan magagawa na. Pero mamaya, I will demonstrate a simple way and show you some example of simple way on how to start making bentos. Bento boxes are not only delicious and satisfying, but also provide a delightful visual experience. Totoo naman, di ba? Sa mata pa lang, when appealing siya sa eyes, yung ating pong kinakain, talagang gaganahan tayo at magiging maganda ang pakiramdam natin as we experience eating, no? Meals na based on our creation ng bento, making them a beloved culinary tradition, no? In Japan and around the world, sabi nga po. Well, why should we make bento? There are three main reasons kung bakit kailangan nating gumawa ng bento box o baon. Because it is healthy. Kasi sa bento, kailangan po natin ng balanced meal. May carbohydrates, may protina, vegetable and fruits. Yung atin pong mga bento boxes, may nabibili naman po yan. Kaya lang, we can make our own based kung ano meron tayo sa bahay. Kung meron tayong mga compartmentalized containers, ayan, okay na siya pang bento. All we have to do is be more creative. Paano natin siyang gagawin na may mga compartmentalized containers. And mamaya I will show you, because my bento box ay hindi po siya binili, no? Meron akong mga gamit sa bahay na kung saan pwede kong pakinabangan para magkaroon ng mga compartments yung aking baunan. Yan. And of course, this is the amount of food that you have for the meal. A good reminder
dun sa, dahil may compartments po yung ating bento box, ito po ay paalala sa atin kung gaano lang karami ang kailangan nating kainin for the meal. And secondly, the most important reason, second to the most important, is because economical. Alam naman natin na pag nagbaon tayo, mas nakakatipid po talaga tayo. And eco-friendly because yung bento boxes po, these are reusable. Of course, may baunan tayo, may lalagyan tayo ng baunan. So these are reusable baunan. And because reusable siya, you can reduce the amount of plastic bags, disposable containers, and waste. It's eco-friendly. Ngayon, let me run through with the bento box and accessories. So, ang bento box kasi, it's because we are dealing with the art of arranging food in compartments and may mga tayo in-inject na mga artistic way of preparing or artistic way of presenting our food in the bento box. May mga accessories po na available in the market. And ito, isa nga po dyan yung mga silicone cups. Makikita po nyo, it comes in different colors and shapes to make it really appealing, no? Lalo na sa mga bata na kung saan ay it's visually appealing for the children. And we have dividers. Meron ngang dividers na petchay, no? Kaya lang you should have to wash it thoroughly. Hindi mo siya kakainin, talagang siya, it's part of the decoration, no? Kasi nga naman, may mga, pero mas maganda sana kung natural yung petchay o yung lettuce na ilalagay natin. Pero for the sake of our visuals and to make it more colorful, maganda rin na meron tayong ganito. Kung may budget lang naman. Pero of course, I go for the natural colors. At natural food as the color. And may mga food picks, yan. And sauce containers. So, dito sa mga food picks ay, sa mga bata, sa grown-ups, pwede ito. Pero sa mga bata, I discourage pa kasi ito ay malunok nila. No? Nawiwili kasi minsan ng mga bata. Nakainin yung mga colorful items sa baunan. Pero for grown-ups, gustong-gusto ko ito. How to plan bento menus. Kailangan ho nating iplano. So, tip number 1 is to prepare 5 types of foods. No? Medyo, baka isipin ninyo, mahal. No? Limang klaseng pagkain. Huwag kayong mag-alala dahil syempre, we need to plan based on kung ano yung budget natin. And basically, napaka-flexible po talaga ng bento menus dahil hindi ho natin kailangan gayahin kung ano yung nandun sa bansang Hapon, no? Na kung saan meron silang mga yakisoba, mga kung ano-ano. Sa sarili natin pong pagkain sa bahay, pwede ho natin gawin, cater natin based dun sa anong meron tayo, no? Pero let me give you an example. Ano ba yung Japanese style bento? Para lang magkaroon tayo ng idea. And then later on, I can show you some of the ibang version naman ng mga bento box. Well, first, sabi nga, kailangan may carbohydrates. And syempre tayo mga Pilipino, pag sinabi mong carbohydrates, rice, pansit, we have our breads, yan. Pero sa bansang Hapon, they have yakisoba, yakiudon, takikomi gohan, so iba't ibang klaseng pansit ito in different forms and sizes and flavors. And then for the protein, of course, tayo po bilang Pilipino, may meat din tayo, fish and seafood. Pero sa bansang Hapon, meron silang mga different menu. No? Like yung karaage, goisa, teriyaki salmon. Pwede din naman natin gayahin yan. Kaya lang kung gusto ninyo ng Filipino style, kakaiba, no? We have our adobo, we have our bangus, dinaing na bangus, ayan. Pwede din yan sa bento box. And of course, the sides, no? Tayong mga Filipino,
mahilig tayo sa mga side dish, no? Isa na dyan yung atsara, na napaka-colorful din. Kaya nga pag sa bento box talaga, sa gagawin ko, sa demo ko, andyan si atsara, which is one of my favorite. Ayan. Pero pwede rin nating ilagay ang tofu, egg, or mushroom dishes. At sa bansang Hapon, meron silang mga ikijiki salad, meron silang tamogoyaki, green bean gumae, kinpira renkon, at potato salad. So tayo naman, meron tayong atsara. Eggs, no? Yan ang isa sa mga side dishes natin or anything na pwede nating gawing pickled vegetables. Magandang yan. It's a very colorful combination together with our protein and nutritious din naman. And then sa bento box kasi, kailangan siksik talaga siya Kaya kailangan ng fillers. Let us inject mga simple yet colorful ingredients to brighten the bento. We have our boiled egg, cherry tomatoes, blanched broccoli. Pwede nga kangkong lang din no? Yung mga ginupit-kupit na kangkong. Kung sinisipag naman po, pwede naman po yung fried kangkong. Na usong-uso yan. Diba? May mga kangkong chips na nga. And we can make use of that also as part of our fillers. And most importantly, yung mga fruits natin, no? We need to have a separate container for that para naman magkaroon ng puwang itong ating mga favorite apples, grapes, or if pecan, sliced oranges, or any fruits in season na mura lang. So, ganyan lang naman It's just, yung kung ano yung meal natin sa bahay, but then gagawan lang natin ng konting art, no? Or to arrange it to make it visually appealing. So, ano ba ang mga tips to make it visually appealing? Of course, number 2 tip is to keep rainbow colors in mind. Pag mamimili po tayo ng ating pangbento, isipin natin, ano ba yung mga rainbow colors na we need to include into our bento box? You choose bold colors to provide visual impact. So, ano ba yung mga bold colors na to? Unang-una dyan yung red. No? Meron tayong mga kamatis. Yan, carrots. Apples. Diba? And ano pa ba yung mga iba nating grapes? Yan. So, anything na red, yan, pasok na pasok yan sa bento. Especially sa mga fruits and vegetables natin. Yellow and orange. Naku, I love oranges, lemons, and poncan. And of course, yung ating corn on the cob. Yung corn, no? Mga nilagang corn. Naku, ang sarap niyan. Even yung mga nabibili po natin sa market na mga mixed vegetables, like yung corn, green peas, naku, pasok yan sa bento box. And of course, our leafy greens and yung ating pong paboritong lettuce, asparagus, and our cucumbers. Ang sarap niyan, no? As we incorporate that in our bento box. At syempre, para magkaroon ng contrast, we need the white, black, and brown. So ano ba ito? May mga examples po tayo dito. Mushrooms, no? And do you know yung ating pong the nori sheets, no? Yung nori, yung kulay green po na seaweed na binabalot po sa ating pong mga sushi. Yan, no? Ang ganda hong contrast niyan. Sa more on the greens pala. But we're talking about the white. Of course, we have our white rice. What else? No? So, itong mga examples natin, medyo may sesame seeds po dyan. We have our raisins. So, ano pa ba? Anything na brown, black, and white, pasok po yan sa ating bento. Yan. So, tandaan po natin yung mga colors na yan that we need to include in our bento box. And, ito po ang ating mga meal preparation. Para naman po the whole week, talagang handang-handa tayo sa ating pong
daily bento baon. Yan po ang isa sa mga New Year's resolution ako, no, this year, to make my own bento box. In simple bento box lang naman. Pag may ano naman, may oras, why not make it talagang may extra decoration diyan. Ayan. So, isa sa mga tip po para po mapaghandaan natin ang buong linggo, 5 days, no? Kasi mapasok tayo sa opisina Monday to Friday. Ang isang tip po dyan is to make extra portion of your main dish. So, mamaya po ay papakitaan ko yung ng aking meal plan. So, okay, make extra portion, main or side dishes. So, kanina nabanggit ko yung mga side dishes like atsara, ano pa ba? Or any pickled vegetables or side dishes. Ibig sabihin lang, magkaroon tayo ng maraming portions, hindi lang ho isa. Sabagay, kung marami naman ho kayong maghahati-hati sa bahay, sa isang araw pala upos na. Pero kung mag-isa ka lang, maganda na meron ka mga extra portion. Yan. And then, stock up on bento dishes in the freezer and fridge. Of course, importante pala talaga ang microwave oven, no? When we stock up, because we need to reheat that in our, yung ating mga bento dishes na ating pong nilagay sa freezer and fridge to preserve. No? Katulad na lamang po dito sa ating examples, we have our cheese, our broccoli, na nandiyan na po siya sa silicone cups, no? And our grated carrots, our corn, and salads, no? Pwede ho natin ilagay yan sa maayos na container in our refrigerator. So para pag sa umaga, we just have to assemble it in our bento box. Yan. So to make our meal preparation of your benta na talagang fulfilling, we need to plan ahead. So here's an example of a bento calendar sa panganagbabaon. So meron ho tayo ditong mga carbs, protein, veggies na nakalagay. And then anong day, no? Ano ba yung mga menu natin for each day? So meron akong ginawa na yung sa akin. Okay, later on papakita ko po yan kung ano ho yung ginawa kong menu based sa aking mga favorite foods. And then, isa sa mga tips po is to pack your bento in the morning. So, umaga naman talaga yan. So, medyo nag-effort po tayo na gumising ng a little bit earlier to make time in packing. So, because, of course, you need to reheat your frozen food kasi you prepared it a day before. So, kailangan you need to reheat it using your microwave oven and then prepare the food you were planning to cook. Ang rule po sa bento is hot food should be packed immediately if you're using a thermal lunch jar. Kasi meron tayong mga baunan na talagang mape-preserve mo yung heat o yung hot food, no? Na hot pa siya. Pero kung wala naman po, let the hot food cool and then pack it into a non-thermal bento box. O kasi that's for food safety. Dahil syempre, we need to understand that anything na hot na food, pag yan ay inilagay natin sa ordinaryong bento box, baka ho ay mapanis po ito. No? So after you reheat the food, add the fillers and do the rainbow color check. No? So mamaya, kanina nasabi ko na sa inyo, ano yung mga check, ay mga colors that we need na babantayan natin. We have the red, the green, the yellow, the orange, and of course the white, brown, and black. And here's some example kung how to pack your bento box. No, ito ang mga simpleng example lamang po ito. But there are some easy and quite medyo elaborate. Yan. So how to pack our food in the bento box?
Usually, kalahati po ng bento box ay carbs. Pwedeng kang gumamit din ng brown rice, pasta, pita bread or wraps, sandwiches, instead of white rice. No? Kasi most of the time, white rice tayo, di ba? So, pwede naman pa iba-iba everyday. And then, you put your main dish, protein, sa other side or maybe on top of the white rice para magkaroon ng decoration. No? So, you choose kung anong gusto nyo. Beef, pork, chicken, tofu, beans, eggs, or other protein sources. And you can pack it in 1/4 of the bento box. And mas maganda if you can add, if possible, add 2 kinds of protein dishes in the spot. So, if you have your eggs and another protein dish, the better. Okay? And then put your side dishes or vegetables and fruits. Yan. And then, filled up in the remaining 1/4 of the bento box. Packing at least 2 kinds of vegetable dishes is ideal. And if you have more vegetable dishes, pack the fruits in a separate container. So, dito makikita nyo, siksik na siksik talaga si bento box. No? Bukod sa rice, we have your protein. Ayan, hanggang mabuo siya. Itong nasa blue color, tingnan nyo pa paano na-assemble. From the white rice and then yung white rice nilagyan po ng pechay or ng lettuce. And then on top of that ay nilagay yung salmon. And then we have our additional protein. Yan, makikita nyo po dito, additional protein, like yung mga hams or eggs na nandito. And then we have our vegetables on the side and fruits, no? Meron tayong tomatoes, meron tayong lettuce, and of course, yung prutas na gusto natin ilagay. So, dapat siksik siya. Kasi pag once na pinak mo siya, hindi dapat siya gagalaw. Para pagka yan na po ay kakainin nyo na, nandun pa rin siya. Intact pa rin yung ating baon. Hindi siya kalat-kalat. Ayan. So, ito po ay ilan sa mga packing tips sa ating bento. Sabi nga po, pack from big to small dishes. The main dish tends to be bulky. Diba? Kasi siya yung main dish, siya yung star. Yung ulam. So, pack that first in the bento box. Then, add smaller and flexible shapes as side dishes in a silicone cup. Kaya nga, kung makakabili kayo ng silicone cup, kasi ang silicone cup, siya, flexible siya. Kaya, pwede siyang ilagay kahit saang part ng container. No? Any gap can be filled with vegetable fillers such as cherry tomatoes and blanched broccoli. Then fillers prevent the food from shifting inside the box. So pack the food tightly. It helps prevent the food from shifting into the bento box. And of course, ihiwalay po natin yung mga liquid part, no? As much as possible, kung meron ho kayong mga sauce, like yung adobo sauce for instance, no? You can top it on your rice. Parang na rin siya, decoration. Or meron pa kayong ibang sauce. Pwede naman sa container na maliit ilagay. And then we have to, pwede rin itap nyo sa shredded cabbage or lettuce. And put food on top to avoid spillage. And you can also use a sauce container and put it at mealtime. And also the liquid could spoil the food faster, so it is best for food safety as well. So as much as possible, iiwasan natin yung liquid part or any sauce na ilagay agad sa ating bento box. I-separate natin siya. But for me, yung mga sauce from adobo, okay lang siya. Hindi naman, it will not cause spoilage because it's toyo, vinegar naman siya. So, okay lang yun. Magpapalasa pa siya ng kanin. And of course, remember to wash your hands and use clean utensils when you handle the food.
Yan, yun ang unang-una nating rule, ano? Reheating the food before packing and cooling down the food completely before closing the bento. Yan po ang isang importanteng rule. So makita po nyo dito sa example, no, na kung saan there are different ways on how to arrange your bento. Merong, ako I like this, the third one, na kung saan ginawa niyang parang sushi, no? Malalaking sushi. The rice ay binalot sa sushi. Sushi roll ba yun? Sa nori sheets, and then pinalamanan ito nung kanyang mga protein and of course the vegetable. Kaya mas madali po siyang kainin dahil all you have to do is just to get the sliced, no? The sliced portion nung naka-wraps, and then enjoy, you know? Ganun. Kung dito naman sa gitna, okay naman to, napaka-colorful. It's visually appealing. It's really good for children and of course for adults too. And dito sa bandang kaliwa naman, ito walang rice, protina and vegetables na nandito. So siguro ang ano ho dyan ay may another container for the carbohydrates and fruits and vegetables. So, it depends. Napaka-flexible po talaga ng bento. Hindi naman siya kailangang ito lang, ganito ang gagawin. Maraming paraan on how to make our bento box visually appealing and swak din sa ating budget. So, here's my sample bento meal plan. Ito po ay ilan sa mga paborito kong kinakain at ginamit ko po yung kaninang bento meal plan template para ho mapakita natin ano ba ang carbs, proteins, and veggies and fruits. And meron ditong check, no? Kung may red, green, yellow, orange, white, black, and brown. So tingnan natin kung tama nga ba si Teacher Fem. No? So for my carbs, instead of putting the rice lang dun sa container, gagawin ko siyang bola-bola. Making use of a cling wrap para mas madaling hulmahin yung ating rice at maano ko rin yung portion control. Masarap kasi talagang kumain ng rice, di ba? Kaya lang, lagi natin isipin, meron lang ho tayong tinatawag na recommended dietary allowance. And in my case, I only need at least 1/2 cup of rice. Yan. So, yung 1/2 cup of rice, gagawin ko siyang rice balls. Maybe I will decorate it or kung anong pwede kong gawin, maging visually appealing siya. And then, my protein, I love roasted chicken. Gustong-gusto ko talaga siya kasi less fat at flavorful po siya. So, sa baunan, as much as possible, I want the pizzo na part kasi hindi ka na mag-aano ng mga chicken bones. At saka mas para maganda ang pagkakalagay sa bento box. So, kukunin ko doon yung pizzo. And then, I love pickled papaya. Yung ating paboritong atsara. Diba yun naman talaga ang ano natin, kapares ng ating roasted chicken. And for my fruits, gusto ko sana ng pineapple. Yan ang nilagay ko. Titingnan natin, no? Kung merong red, green, yellow, orange, white, black, and brown. So, in this case, kailangan ko palang dagdagan ito ng cherry tomatoes para magkaroon, or tomatoes para magkaroon ng red na color. Then, green, I can incorporate okra. Yellow, we have our pickled papaya na. And orange or yellow. We have the pickled papaya and pineapple. And then the white is the white rice. Ang black, I think it come from the roasted chicken and brown. Yan. And then for day 2, we have our, gusto ko naman magkaroon ng variety. Instead of rice, we have bread. So, ano ba ang laman ng bread, no? Pwede siyang pita bread, pwede rin siyang yung tasty bread,
or yung brown bread, no? Yung wheat bread na tinatawag. So, paano gagawin, no? We have our ham and egg as the protein, and I plan to have scrambled eggs para po for my bread. And then, ang kasama po niyan ay vegetable salad. And yung vegetable salad, meron tayong lettuce, meron tayong tomatoes, and of course, mga paborito kong poncan. Yan. Sliced poncan to go with my ham and egg sandwich. So, let's check kung may red, green, yellow, orange, white, black, and brown. So, red, I will add tomatoes. And then green, of course, our lettuce. Yellow, of course, nandyan yung poncan natin na masarap. Orange, yan, poncan na rin yun. White, of course, gusto ko sana white bread or brown bread, pwede naman. And then black, let me check kung pwede kung merong mga olives na pwede kong idagdag, no, dito sa ating vegetable salad. Ayan. So, watch out for my demonstration dyan. And then, beef steak naman on the third day. So, I love beef steak din kasi. And then, ang kasama po niyan ay pita bread instead of rice. Pero pwede namang rice. And then, I'm planning to combine it with sliced cucumber, poncan, and grapes. And for Thursday, itong ating, I love chicken tocino. Kasama atsara, pineapple, tomatoes, anything na colorful, pwedeng isama dyan. And kasama niyan ay rice. And on Friday, I love bangus. At this point, gusto ko yung bangus sisig. At gusto kong kasama niyan ensaladang talong with tomatoes and mangoes. At pwede rin namang lagyan yan ng egg. So yan po yung aking pinlano for my meals for 1 week na babaunin. And for demonstration purposes, ilan po dito ay aking ide-demo. Yes, yung ham and egg, bantayan po nyo yan. Yan po ang ide-demo ko. Kasi free lang po siya na app. And if you can sign up, mas maganda. Pero kahit hindi ka mag-sign up, bibigyan ka niya ng mag-generate siya ng menu para sa'yo. So, maganda siya kasi you can create your meal plan right here in seconds. Okay, pwede kayo, let's try one. Kasi, meron ditong categories, yung eatthismuch.com, where merong anything, kung wala naman restriction ng diet mo, okay. But if you are you want a healthier option, we have these different kinds of diet, like vegetarian, vegan, ketogenic, Mediterranean, and paleo. But let me try, kasi gusto ko maging vegetarian. Tignan natin kung ano ang pagkakaiba-iba ng mga ito. So, kung sa anything, and for instance, kayo po, in my case, for instance, based on my height and weight, o based on my height, I only need 1,500 calories. 1,500 calories para in 4 meals. Pwede rin in 5 meals. Gawin natin in 5 meals. Kasi small frequent meals para hindi nagugutom. So, generate natin yan. Ano ba ang anuhin niya? Ayun, no? So, makikita nyo, meron siyang meal planner. Yan. So, for breakfast, Korean style steamed eggs. At nandito ho yung, pag inanon mo siya, you click it, bibigyan kanya ng mga
ingredients on how to prepare for it. At itingnan mo, makikita mo dyan yung calories ng dish na ito. In this case, itong Korean style steamed chicken, it's 134 calories. Okay, taas siya sa fat, ha? Pero at least, ito naman ay calculated based on your 1,500 calories na diet. It will take 5 minutes to prep and 15 minutes to cook. So, okay na rin siya. It's quite healthy, no? Very healthy. We have eggs, salt, water, scallion, sesame seeds, pepper, crushed pepper flakes, and olive oil. In just a second, makikita mo magkano, ilan ang protina, ilan ang fats sa inyong pinili, no? Yan. So, that's one. And then, nakakatuwa, no? Dahil sa breakfast, you have your yogurt and strawberries. Sa lunch, raspberry peanut butter protein smoothie. Veggies with hummus. Ito yung sa vegetarian. So, yeah, right, no? It's for vegetarian. I like this, veggies with hummus. Tingnan natin. Calories is 89.6. So, yan yung mga nirecommend. With chia, cottage cheese with blueberries. Then for dinner, we have a spicy chicken soup, sauteed mushroom. So these are good suggestions, no? Cauliflower and mushroom with ranch snack. Let us try naman kung, try naman natin kung hindi anything. So napakasarap ng anything kanina, no? Let us try a vegetarian version. 1,500 calories pa rin in 5 meals. Tingnan natin kung ano naman ang masasuggest ng eatthismuch.com. Yun, no? We have our spinach for breakfast. Spinach, pepper, and tomato scramble on toast. Ayan. Hindi naalis si egg, ano? And then, meron siyang chickpeas, mashed salad, almonds for lunch. Carrots with yum hummus. For dinner, pizza roll up, and edamame meslo. Ano ba to? Well, ito ay parang salad na rin siya. Consists of cilantro, tangerines, carrots, cabbage, broccoli, and healthy mango yogurt smoothie. Frozen mango, Greek yogurt. So healthy. Pakaganda, no? Sige, tingnan naman natin ang iba. How about, tingnan natin ang Mediterranean. Ano naman ang i-generate niya? Tingnan natin ano naman ang menu for ayan. So, kung gusto niyo naman Mediterranean, very healthy din kasi Mediterranean diet. Simple tofu scramble. Kayang-kaya natin itong gawin. All we need to do is to have yung mga spices natin ready. Sabagay, these spices like garlic powder, cumin, chili powder, andyan naman niya sa market eh. Let us explore mga different dishes. And then butter toast with cinnamon. Dali lang ito, no? All you have to do is yung meron tayong wheat bread, butter, and cinnamon. And for lunch, walang kanin, peach and strawberry smoothie, cauliflower and tahini. Oh, sarap. Oo, sarap naman ito. And then for snacks, we have your tomato basil layered salad. Wow, talagang napaka-ano. And your dinner, big bad bean burrito. Masarap din to. No? We have your tortillas, salsa, refried beans, fruit without skin and seed. And nakakatuwa naman tong app na to kasi pagka mo, nandyan na agad yung paano lutuin, magkano naman siya, ilan ang kanyang calories and equivalent carbs, fat, and protein per serving. So you try this app, mommies and fellow home economies. Okay, so this eatthismuch.com for me, it's
isa sa mga practical talaga siya na meal planning apps. But you can try other meal planning apps like the automatic meal planner, diet planner, no? So itong automatic meal planner or diet planner, ikaw po ay bibigyan, no, ng ganong karaming calories lang ba ang kailangan mo per day, and then you can create an account here. I think they have this free account, and they will recommend recipes, no, that will suit for your needs, no? For your dietary needs. myfitnesspal.com. It's a free calorie counter, diet and exercise journal and diet plan. So if you want to lose weight and makita mo kung ano yung mga carbs, fat content and protein content na kinakain mo, you can use this app para maging aware ka do sa kinakain mo. And meron din siyang diet and exercise journal, which I appreciate, no? So sa myfitnesspal.com. So all you have to do is to type www.myfitnesspal.com at pwede ka na mag-register. And then we have another helpful meal planning app which called Big Oven. So maganda rin po ito. Medyo na-scroll ko na rin ito. Medyo maganda rin. They have their basic member for free. May trial muna siya, but if you want to upgrade it, may babayaran nga lang. May monthly and may annual member. But I go for the free lang. But free. Among all the apps that I introduced to you, yung Eat This Much is, for me, it's more applicable for my kids. Yan. And yung fitnesspal.com. Yan. So that's it. I hope you enjoyed our bento box, and part of my of this webinar is my demonstration. So let's enjoy watching on how I assemble my ham and egg sandwich in a bento box and many more. Enjoy watching! So let us now assemble our ham and cheese or ham and egg bento box para sa aking lunch. I'm preparing this for my baon sa school. So anong kailangan natin? First, of course, identify natin muna ano ba yung pwedeng paglagyan. So ito ay regalo ni husband sa akin. Christmas. It's a lunch box. Dalawa siya actually. Merong compartmentalized. Para magkapatong siyang ganyan. So, ibig sabihin, pwede ko siyang gamitin. Yung dalawa. Sige, tingnan natin paano gagawin natin later. And then, of course, pag sa atin pong bread, so I choose brown and white para may color contrast. And, of course, ang bida, ang ating chicken ham. Chicken ham ang pinili ko kasi mas healthier. And, itong ating scrambled eggs na nilagyan ko ng konting quick melt cheese. And our vegetables, our lettuce, and tomatoes para naman visually appealing at nutritious yung aking lunch meal. And ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Of course, our poncan, what's my favorite fruit. Ito natin ilalagay yung ilang veggies and fruit. And itong mga lalagyan nito, nakita ko ito sa cupcake na lalagyan. Then, i-reuse ko siya. Ito naman, lalagyan ng candies, pwede namang lagyan ng kung ano-ano sa bento. Ayan. So, very colorful. So, ito yung takip ng aking bento box. Ayan. So, pag natapos na, I can assemble, takpan yung ating
bento box. So, i-assemble na natin yung ating mga ilalagay sa bento box. Okay. So, atin pong i-assemble na yung ating bread muna. So, since I have two pairs, so dito sa ating hatiin ko siya into 2. Para magkasya siya. Actually, I only use 1 egg for the 2 sandwich. Yan. Okay. So, first, ganyan lang muna. And then, ham. Pwede namang cut natin yung excess. Then, yung excess, we can put it here sa loob. Ayan. So, then, pag ganyan, slice ko siya into triangular shape to make it mas so, sa ngayon, ganyan lang muna. And then, you set it aside. And then, punta na tayo dun sa kabila, sa isa pang pares. Ayan. Same lang siya. You have your sandwich. Excess, alisin natin ng konti. Ayan natin siyang palaman sa loob. So, that's it. Then, pwede natin siyang subukan naman natin na 1/2. Oops. Then, you can put toothpicks para hindi siya gumalaw. Ayan. Okay? And I would like to incorporate some chips. It's a sweet corn chips. Kasi sandwich goes with chips din. So, pwedeng ganyan. Okay, so we have our bread slices and our garnishings and our greens. Color check, no? We have our red, yellow, orange, and of course, this is sandwich natin. We have our brown and white. Yan. So, pwede na natin i-assemble. Okay. So, sa gagawin natin, first is to put the lettuce muna. Para may bed. And then, pwede na natin ilagay yung ating sandwich. Siguro mini sandwich lang. Para meron tayong yan. It depends kung ano ang gusto mong ayos. Ganyan. Okay. And then, meron pa tayo dito. Nasa kabila. At, so, yan.
Yun na yung ating sandwich. Okay, make sure lilitaw yung ating lettuce. And then, paano naman yung ating mga tomatoes? Ayan. Pwede naman nating maglagay dito sa gilid. Ating mga tomatoes. Pwedeng ganyan. Okay. Ating tomatoes. Pwede namang hindi na nakalagay sa. And then, pwede natin lagyan ng chips here on the side. Other chips. At ang ating favorite fruit. Ito. Diba? Saya. Saya ng color. Make sure na hindi siya umuuga-uga. Kasi pag tinakpan natin yan, dapat intact siya. Yan. So, yan yung aking simpleng bento box ng ating ham and eggs. Ham and egg sandwich. So, make sure na nakaano yung lettuce mo. Nakalabas siya. Okay, so ganon. And then, sasara ko na. Ito na. Okay. Ready na yan for baon. Yan. So, ganyan. Okay. So, here's another idea. Yung sa ating bento box. Instead of the first one na nakalabas yung sa container, pwedeng ganito. And then, you of course, cut the lettuce para talagang makain siya. And then, you may now put your sandwich dito sa tabi. Sandwich. And then, sa tabi naman, itong kabila. Medyo isisiksik lang natin ng konti. Yan. Ganun lang magiging itsura niya. Siksikan sila para hindi naman maalis yung hindi sila magkalug-kalug. Pwedeng ganyan. And then, kung kaya, you may put some chips on the side. Ganon. Ganyan. Diba ang ganda niyang tingnan? Yun. Okay. Pwedeng ganyan po. Yan. And then, for the other compartment of my baunan, kasi syempre may lunch, may dinner, may breakfast and lunch. So, for this case, in-extend ko siya hanggang lunch para naman hindi masayang yung pinipare kong sobra. So, here, binalot ko yung ham sa aking rice para maiba naman. And then, I put, of course, lettuce sa baba. Then, yun na nga po, the ham with rice. And then, I garnish it with poncan. Pwede namang dagdagan yung poncan dyan. Yan. Make it 3. And then, dito si other side of the compartment, I have my sandwich, ham and egg, with lettuce and tomatoes. And then, for the dressing lang, mag-ano na ako ng small container. And I just put it dito sa tabi, kung kasya. And that's it, no? So, we have 3 ways on how to prepare our bento box using our favorite chicken ham and egg sandwich with our favorite fruits and vegetables on the side. Thank you very much! And hope natuto po tayong lahat.
Thank you so much sa panonood po ng aking dinemo kanina. And I hope na marami po tayong natutunan for this webinar. So, sa paghahanda po ng ating pong mga bento boxes, ayan, tulad nung kanina, importante po talaga yung ating pong meal planning ng baon natin. And always, wrap up lang ho natin, always include yung ating mga red, green, yellow, orange, white, black, and brown in our bento box. Yan. And our carbs, protein, veggies, and fruit para ho maging balance po ang ating diet for the day. Ayan. Sige po. Thank you very much for listening and enjoy the other session po. Thank you. Bye. Magluluto ng ginisang bagoong alamang. Alam naman nating mga Pilipino na ang bagoong alamang ay isa sa kinahihiligan nating kainin sa ating mapagkainan. Sa episode na ito, tayo'y magluluto ng ginisang bagoong alamang na pwede nating pagkakakitaan. Ngayon, sa aking harapan, ang mga sangkap na ating kakailanganin sa pagluto ng ginisang bagoong alamang. Dito sa aking harapan, nandito ang bagoong alamang. Kinakailangan din natin maghalo ng taba ng baboy upang maging masarap. Meron tayong sili o pinatad na chili. Meron tayong bawang, meron tayong asukal, mantika, at chili flakes. Okay, so simple lang ang pagluto ng ginisang bagoong alamang. Una, ating gigisahin at saka ihalo ang mga sangkap. Ganyan kadali upang makapagluto ng ginisang bagoong alamang. Ngayon, sa unang hakbang ng ating pagluluto, ilagay natin ang taba ng baboy upang lumabas ang kanyang mantika. Okay. Hayaan muna natin ang taba ng baboy na lalabas ang kanyang mantika. Okay. So ngayon, makita na natin na may mantika na mula sa taba ng baboy. Ngayon, ilalagay na natin ang bawang. Tapos, isahin natin kasama ang taba ng baboy. Ngayon, matapos natin gisahin kasama ang bawang, ilagay na natin yung sili. Tapos ng sili, lagyan din natin ng chili flakes para maging maanghang. Tapos, ihalo kasama ang bawang at taba ng baboy. Lagyan din natin ng kaunting mantika. Para hindi didikit sa kawali yung taba at lahat ng mga sangkap na ating inigisa. Tapos nito,
Pakuluan natin at pakuluin ng ilang minuto. Okay, matapos ng ilang minuto, nakikita natin kumukulo na ang ating ginisang mga sangkap. Mataba ng baboy, kasama ang bawang, sili, at saka yung chili flakes. So ngayon, ilalagay na natin ang ating main ingredient na kung saan ang bagoong alamang. Okay. Tapos, ating ihalo sa kumukulong mantika at kasama ibang mga sangkap. So, kinakailangan na ang ating bagoong ay talagang nakahalo sa lahat ng mga sangkap. At tapos, ang ilang minuto, lalagyan din natin ito ng asukal bago ito maluto. At saka, hindi pwedeng ang ating asukal ay patatagalin sa pagpapakulo kasi masusunog. Okay. So, bago tayo maglagay ng asukal, tatakpan muna natin. Hintayin natin kumulo ng ilang minuto. Okay. So, nakikita natin na naluluto at kumukulo na ang ating bagoong alamang kasama ang iba't ibang sangkap. So, sa panghuli na sangkap nating ilalagay, lagay natin ang asukal. So, kakailanganing ihalo natin ang asukal sa ating niluluto. So, nakikita natin na unti-unting natutunaw yung asukal. So, kakailanganing so, hintayin natin na pakukuluin o pakukuluin yung ating niluluto upang maluluto ang lahat ng sangkap. Okay. So, ito na ang ating ginisang bagoong alamang. So, hintayin natin na kukulo ito upang talagang maluluto ang ating ginisang bagoong alamang. Okay, ngayon, nakikita natin na ang ating ginisang bagoong alamang ay kumukulo at malapit na itong maluto. So, kinakailangan na sa paggisa natin, lulutuin talaga natin ito kasi iimbaki natin ito sa ating mga food jars. At kinakailangan na lutong-luto ang lahat ng mga sangkap upang ito ay maiimbak. At saka, tatagal yung kanyang shelf life na kung saan hindi ito madaling masisira. Okay. So, ito nga pala ay spicy na ginisang bagoong alamang. So ilang minuto ngayon ating hintayin na maluluto yung ating ginisang bagoong alamang. Okay. So, matapos naluto ang ating ginisang bagoong alamang, ating nailagay sa plastic jars yung ating niluto. Ngayon, pupunta na tayo sa pagsisil ng ating mga ginisang bagoong alamang na nakaimbak na sa kanyang mga plastic jars. So, ngayon, sa harapan ko, aking ipapakita sa inyo ang pagsisil ng ating produkto.
So, gamit ang ating heat gun at film. So, using the low heat, so ating mag-isisil ngayon ang ating jar. Okay. So, dalawa. Okay, kinakailangan balanse ang ating seal o field na gagamitin. So, ganyan lang kasimple ang pag-seal ng ating jars upang maging presentable at saka makapagbibigay akit sa ating mga customers. Okay? So, ayan. Alam niyo ba na ang produktong ito ay talagang swak at patok sa ating mga mamimili. So, ngayon, ipapakita ko rin sa inyo ang paglagay ng ating label. So, ito ang ating ginisang bagoong alamang na label para sa ating produkto. So, makikita din natin yung mga ingredients na nakalagay dyan sa ating seal at saka yung date ng expiration. Okay, so ngayon ating ilalagay ito. Yan. So ito na ang ating finished product na ginisang bagoong alamang spicy with pork. Okay, so ito yung produkto ng JHJ Food Products. At ang ating produkto ay rehistrado po sa DTI. Okay? Yun, ating ipagpapatuloy ang paglalagay ng seal ng ating ginisang bagoong alamang. Okay, so ito. So, napakadali lang. At pwede nating subukan kahit na ibang mga produkto. Kasi importante ito upang hindi masisira. At panatilihin din na kapag tayo ay mag-iiba at pag maglalagay ng packaging sa ating produkto, kinakailangan ito ay malinis. Okay? Upang maging makapangakit sa ating mga mamimili. At marami ding mga customers na bibili nito. Okay? So, ayan. So, malapit na tayong matapos sa pagsisil ng ating mga produkto. Okay, so, kita nyo, madali lang ang paglalagay ng seal sa ating ginisang bagoong alamang. Upang ito ay ready na para sa pag-ibenta. Tapos na tayo sa ating paglalagay ng seal. So ngayon, pupunta na din tayo sa paglalagay ng label na kung saan importante sa ating produkto na may label upang malaman natin ang impormasyon na kinakailangan hinggil sa ating produkto na niluto. Okay. So ngayon, aking
lalagyan ng mga label ang ating produkto. At saka, ito rin ay magbibigay ng ideya sa atin kung paano niluto. Ngayon, tapos na nating isil at lagyan ng label ang ating produkto na ginisang bagoong alamang. Especially, ito ay spicy at saka may pork. So, best on your favorite dishes. So, maraming salamat sa inyong panonood sa ating episode ngayon. Hanggang sa muli, at maraming salamat din sa inyong pag-subscribe sa ating Usapang Pantahanan series. So, once again, maraming salamat at God bless everyone. Thank you very much, of course, Sir Joe Ajao. And sa aking sarili, sa akin pong pinaghandaan na webinar on meal planning apps and bento box. Talagang I really enjoyed Dr. Yusores filming my demonstration. I'm learning a lot, no, bilang isang guro dito sa webinar na to, kasi nakita ko talaga ang sustainability, no, when it comes sa pagbabaon. Yes. Kasi pag nagbaon ka, wala kang gagamitin pang mga plastic or whatever. At syempre, promoting good nutrition dahil may portion control yon. Maraming balance ang diet. Hindi ka basta-basta magpa-fast food dahil pinag-isipan mong mabuti kung ano yung babaunin mo. Yes. Ito ay balance. Mayroong fruits, may vegetable, may protein, and of course carbohydrates. And kay Sir Joe Ajao, it's a refreshing talaga na we aired it before, but then the sharing of Sir Joe Ajao talagang nakaka-encourage na magkaroon tayo ng entrepreneurship spirit. Yes. To learn new skills on how we can package our mga niluluto sa bahay. Yes. It's a matter of how we can package kung ano yung mga alam natin na niluluto, yung pala ay it will become a multi-million earning. Kasi yung iba, Dr. Yusores, as I research yung mga entrepreneur na naging successful, naging millionaire, because of their talent in cooking, they were able to pack kunyari yung laing, no? Dati yung laing, lang yan, niluluto talaga yan. Hindi pinapack yan sa bote. Pero ang dami palang mga entrepreneur ngayon na they pack it na. May mga sarili na silang factory na gumagawa ng laing. And napakalaki ng kinikita nila because of that skill na para lang, alam mo yun, para lang yung skill na yun na pambahay ay kanilang pinackage na para maging available to in the market. And hopefully, yung ating mga pinag-uusapan noon, Dr. Yusores, magkaroon din tayo ng ganyan. Kasi iba talaga yung may business ka, hindi lang yung nagtatrabaho. Iba pa rin yung may business ka talaga. Kaya thank you, Sir Joa, for inspiring us to become entrepreneurs. Ayan. And of course, Dr. Yusores, anong paalala mo sa kanila? Importante po. Yes. Lahat po ng sumalama sa ating webinar for this month of April, kailangan po inyong attendance and evaluation po ay huwag kalimutan. At ito ay dapat ninyong sagutan para kayo mabigyan ng certificate. Alalahanin nyo, meron din po itong CPD, no? So please don't forget to answer your attendance sheet and of course to evaluate. And we are also inviting you to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lali's project para naman sa mga sewing activities and other activities in home economics. So, I hope you enjoyed our webinar and you learned a lot. And send us messages kung ano naman ang gusto nyo pang gawin naming webinar ni Mami Pem. Kasi kung ano man gusto ninyo at kailangan ninyo, andito kami ni Dr. Fem Aquino
to do some webinars para makadagdag sa inyong mga kaalaman at mga, of course, mahalaga, may mga CPD units. So, thank you very much. Ito po si ito pa, Mami Fem, ako na lang. please, Sige, ako na lang them. po ang mag-invite, no? Lahat po ng ating kaguruan na nagtuturo ng home economics, welcome po kayong lahat upang mag-attend ng ating face-to-face 26th Annual Conference and Training na ito po ay in partnership with Cagayan State University. At ito po ay magaganap sa Andrews Campus ng Cagayan State University sa Caritan Sur, Tuguegarao City mula July 11 hanggang 13, 2024. At ang tema po ng ating pong annual conference is a critical update, preparing for home economics 4.0, the interface of the discipline of home economics, technology, and livelihood education, and industrial technology. So kanina, pinag-uusapan lang natin ang home economics 3.0. Ngayon, may mas advanced na tayong kailangan pag-usapan, which is home economics 4.0. 4.0. Paano ba tayo makikipagsabayan sa larangan po ng teknolohiya, advancements in home economics as teachers? So, importante po ito. At kung nais po ninyong mag-join sa amin, meron po tayong website na kung saan doon niyo po makikita ang detalye kung paano kayo magre-rehistro. www.patesco.org. At syempre, kung magpaparehistro po kayo ng bago mag-May 30, meron po tayong early bird registration para naman makatipid po tayo. So, just click www.patesco.org. Ayan. Ayan na po, no? So, thank you so much again, everyone, ang ating pong mga participants for today. And since last week, we hope that you enjoyed our webinar. Marami tayong natutunan. Ito sana ay makatulong sa inyong pagtuturo sa inyong eskwelahan. Kasi halos lahat na nag-participate sa ating webinar na to ay mga guro na nagtuturo ng home economics and related fields. And sa lahat po naman ng mga kananayan natin all over the world, sana po ay nakakuha din kayo ng magagandang tips sa webinar na ito na pakikinabangan po ng inyong pamilya. So, any parting words, Dr. Yusores? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Usapang Pantahanan at lalo-lalo na sa pagsali sa aming webinar na pinangunahan din po ng Patesco. And of course, we pray that there will be more like this na pwede namin i-share sa inyo. And as I mentioned earlier, mag-message po kayo sa amin ni Mami Fem. So, Mami Fem, maraming salamat din. Natapos na naman na ating isang webinar at mag-umpisa naman tayo mag-isip ng panibago. So, again, thank you very much. At ito po, si Mami Narlene. At ito po si Mami Fem or si Dr. Aquino. Dito lamang or si Dr. Yusores. Usapang Pantahanan. Bye and have a nice God bless everyone. Thank you very much.